Sinasabing ang mundo ay nababalot ng misteryo at nagsisimula ito sa mga taong hindi bukas sa mga isyu ng bayan. At marahil, nakikita mo na at higit sa lahat, naranasan mo na ang mga hindi pantay na oportunidad na makikita sa lipunan. Tulad na lamang ng mga pamilyang nasa lansangan, mga kapansanan na napabayaan at nagkalat sa iba't ibang lugar, diskriminasyon sa kasarian sa paghahanap buhay, at ang patuloy na hindi pagtingin sa mga bagay na alam mo hindi dapat nararanasan ng mga tao sa lipunan na iyong kinagalawan. Kaya yung mga issue na iyong mga natunghayan, ilan yan sa mga issue ng bayan na patuloy kumakalat at unti-unting hindi na pag-uusapan. Sa puntong ito, ating pag-uusapan ang mga pagninilay sa mga issue ng bayan bilang bahagi ng espiritualidad. Anong say mo sa larawan na iyong nakikita? Tama ka dyan. Ito ang tinatawag na kawalan ng trabaho. Isa ito sa mga salik na napapanahon sa ating lipunan na kinakailangang pag-usapan. Alam kong marami kang nasasabi at alam kong handa ka sa pagbabago. Pero ang Pilipinas ba ay handa na ba sa puntong ito? Kaya naman, isa ito sa kinakailangan na bigyan ng pagkakataong mapag-usapan at matugunan. Sa oras na ito, ano ba ang maaari mong gawin sa bansang Pilipinas? Lalo na sa isa ito sa patok na issue na talagang pinagdedebatihan. Anong say mo sa larawan na iyong nakikita? Tama ka dyan. Ito ang tinatawag na kakulangan ng edukasyon. Sa puntong ito, hindi na tayo magbubulag-bulagan sa mga usaping tulad ng edukasyon na hindi lahat nakakatamasa. Habang ang nasa itaas ay patuloy nakakalasap ng tinatawag na kaginhawaan ng mga bagong kaalaman, patuloy na iipit ang mga walang kakayahang makapag-aral na kung saan pagkakataon na sanay ito mas sinusuportahan at pinagyayaman. Anong say mo sa larawan na iyong nakikita? Tama ka dyan. Ang bilis di bang isipin? Dahil ito ang realidad na hindi natin maiiwasan. Salitang ayaw na ayaw mo maranasan, kaya't maraming tao ang patuloy na lumalaban upang hindi humantong sa ganitong uri ng sitwasyon. Nakikita nyo, 46% ng mga taong naniniwala na sila ay mahirap. Diba? E kung titignan natin, paano pa kaya ang mga taong hindi natanong at nadinggin kahit papaano sa mga masansalimuot na karanasan at diskriminasyon na nararanasan sa lipunan? Ngayon, pag-uusapan naman natin ang tinatawag ng kahalagahan ng pagdinilay sa mga issue ng bayan. Una-una rito ay nabibigyan ng linaw ang sariling kaalaman, damdamin at pag-uugali batay sa mga salik na kinaharap ng bansa. Ibig sabihin naman ito, pinagninilayan natin ang mga nangyayari sa ating bansa. Ito yung mga issue ng bayan na kung saan nagiging critical tayo at inaalam natin ng mabuti kung ano ang sasabihin natin para sa positibong pagbabago na hinaharap natin. Ikalawa, nagkakaroon ng kamalayan tungo sa mapagpalayang hangarin para sa ikabubuti ng bansa. Dito pa lamang ay alam na natin kung ano ang ating layunin para sa ating bansa. Ito ay magkaroon ng kabutihan na hangarin
na sa tingin natin ito ay karapat-dapat at naniniwala ito na posible itong mangyari. Ikatlo, nasusuri at nababalanse ang pagiging kritikal sa mga impormasyon na natatamasa na may kasamang pananagutan. Dito pumapasok ang tinatawag natin na pananaliksik at pinagsisumikapan natin na sinisigurado na ang lahat ng binabasa natin ay naiintindihan at higit sa lahat may paninindigan at pananagutan sa lahat ng gagawin aksyon. At ikaapat, nalilinang ang mga pagpapahalaga sa mga issue na nararanasan dahil dito pumapasok ang ating mga pinaniniwalaan. Dahil dito, naapektuhan natin maging ang ating pagkatao, pati ang ibang tao. Dahil alam nating ito ay napakahalaga at sa tingin natin ito ay may positibong tunguhin para sa ating bansa. Narito ang mga paraan ng pagninilay sa mga isyu ng bayan. Una, pag-iisip paano malulutas sa suliranin. Ito ay kailangan upang mabigyan ng wastong kahulugan ng mga pangyayari sa paligid na magiging batayan ng iyong pagpapasya at pakikisangkot ayon sa iyong sariling kakayahan. Pangalawa, pagkilala at pag-obserba sa lipunan. Pagkilala o pagtingin sa isyu sa lipunan na isa ring mabisang paraan upang malaman mo o makita ano pa ang mga problemang kinakaharap. Pangatlo, positibong ugnayan sa kapwa. Magkaroon ng positibong ugnayan sa kapwa upang makabuo ng positibong lipunan kung saan ang lahat ay nag-uunawaan at may pakialam na handang umaksyon sa isyu ng mga bayan. Bilang paglalahat, sa lipunan na ating ginagalawan, mayroong mga isyu na kinakaharap kagaya ng kawalan ng trabaho, kakulangan ng edukasyon at kahirapan, at ang pagninilay ay maaaring makatulong. Nakatutulong ang pagninilay sapagkat una, ito ay nagbibigay ng linaw sa sariling kaalaman, damdamin at pag-uugali batay sa mga salik na kinakaharap ng bansa. Pangalawa, nagkakaroon ng kamalayan tungo sa mapagpalayang hangarin para sa ikabubuti ng bansa. At pangatlo, nasusuri at nababalanse ang pagiging kritikal sa mga impormasyon at natatamasa na may kasamang pananagutan at nililinang ang mga pagpapahalaga sa mga isyu na nararanasan. Ilan sa mga paraan ng pagninilay sa isyu ng lipunan ay ang pag-iisip paano malulutas ang suliranin, pagkilala at pag-obserba sa lipunan, at huli ay positibong ugnayan sa kapwa. Ayun lamang para sa aralin na ito, huwag kalimutang sagutan ang iba pang dapat sagutan sa module na ito. Maraming salamat!